Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang pag-abroad. Yung mga na-topic ko ng isang araw sa inyo ay kung paano ang kumita, kung paano yung mga buhay-buhay dito. At ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano ang mag-abroad, kung ano yung mga kalagayan natin, lalo-lalo na sa mga gustong mag-abroad ngayon. Alam nyo guys, ang salitang abroad ay napakasarap pakinggan. Iniisip mo na kapag nag-abroad ka ay giginhawa ang buhay mo. Oo, giginhawa ang buhay mo kapag maganda ay napuntahan mong destinasyon, ang inyong kumpanya, ang inyong mga pinasukan at ang inyong mga amo, lalo-lalo na sa mga katulong at ang mga iba naman may minamalas, may siniswerte. Ganun po ang buhay-buhay dito, lalo na ang pag-abroad. So, isa-isahin natin ang buhay-buhay natin. Buhay ko, buhay ninyo, at buhay nating lahat. Sa atin, walang nagtulak sa atin para mag-abroad. Sarili natin desisyon yan. Dahil gusto nating guminawa ang buhay, maibigay yung mga pangangailangan ng ating pamilya, ang ating mga anak, ating mga asawa, mga magulang, mga kapatid. Kaya nag-abroad tayo dahil sa hirap ng buhay siyempre, yung mga nararanasan natin na hirap ay naitutulak tayo na mangibang bansa para na sa gano'n naman guminhawa at maibigay natin yung mga pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Kahit mahirap, sige, laban tayo para tayo mga sundalo. Sa hirap, sa ginhawa, sa sikap, sa tiyaga. Ganun ang mga Filipino workers na katulad ko, katulad ninyo, katulad nating lahat. Nangangarap tayo na guminawa ang buhay natin. Kaya guys, pag-isipan ninyong mabuti kapag kayo ay mag-abroad. Dahil kapag nandito na kayo, sinasabi ko sa inyo na yung mga nararanasan ninyo na hirap, tiis, sakripisyo, ay talagang mararanasan nyo dito. Kung ano yung kaginhawaan nyo dyan sa atin, kung malaya kayo, nakakagawa ng mga gusto nyong gawin, kapag nandito ka na, ay hindi mo na magagawa. Kontrolado po yan. Lalo-lalo na yung mga kadama dyan. Kumusta po kayo? Ayan. Sinasabi ko lang po sa inyo ito para sa mga mag-a-abroad ay alam. At para makaisip kung tutuloy sila o hindi. Hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo binibigyan ng negatibo. Ito'y sinasabi ko lang kasi ang pag-abroad kailangan may tibay ng loob, may isip ka, may diskarte. At unang-una, kailangan yung determinasyon mo, yung pangarap mo. Dahil dito sa abroad, kapag wala ka niyan, hindi ka magsusurvive, maniwala po kayo. Sa mga nag-abroad dyan, lalo-lalo na sa mga kaibigan natin dyan, na mga Filipino workers dito sa ibang bansa, lalo-lalo yung mga kadama, yung katulong sa bahay. Di ba po napakahirap? May mga matagal na dito at yung mga baguhan. Kasi po, kapag minalas-malas ka, lalong-lalo na ang amo mo ay napakasalbahe. Hindi ka pinapakain, hindi ka pinapasweldo ng maayos, delay ang mga sahod mo, at saka isa pa, yung kulang kayo sa tulog. At yung iba, yung pagkain, hindi nila pinapakain ng kanilang mga katulong, ginugutom nila. Hindi tayo hayop, tao tayo.
may puso tayo, may damdamin, may ano tayo, nararamdaman din tayo. Hindi tayo manhid, nakakaramdam din tayo ng pagod at gutom. Pero sa kanila, yung mga amo ninyo, hindi nila ramdam nila yan. Dahil iniisip nila sinasahuran kayo, dapat pagpaguran nyo. Kaya naman kayo, kapag nandito na kayo at kumikita kayo, mag-isip kayo. Dahil hindi habang panahon na naghihirap tayo, naghihirap kayo, naghihirap tayong lahat. Kailangan ang pera natin ay palahalagaan natin. Mag-ipon tayo. Kasi nga, pumunta tayo dito para sa ating pangarap, para makaipon at maiyahaw ng ating pamilya. At dyan naman sa Pilipinas, sana anin nyo rin yung inyong pamilya, lalo yung mga magulang ninyo, mga kapatid, lalo mga kamag-anak ninyo. Kailangan pahalagan ninyo rin po sila. Hindi yung akala ninyo pinupulot namin dito ang pera. Hindi po, nagkakamali po kayo. Pinaghihirapan namin ito sa dugot pawis namin. Ayan, para lang maibigay sa inyo, may padala. At ang inyong mga magulang nagtitiis, yung pagkain nila, hindi sila nakakakain ng maayos, hindi sila nakakatulog ng maayos. Dahil nga sa sobrang trabaho, maniwala po kayo. Kaya yung time na yung meron kayong oras sa inyong pamilya, mga magulang ninyo, tawagan ninyo, iparamdam ninyo sa kanila na importante sila. Yun lang po ang nagpapalakas sa kanila. Yung tawag ninyo na kumustahin sila. Hindi yung tatawag lang kayo kapag may kailangan kayo, guys. Yung hihingi kayo ng pabor na yung kailangan ninyo na mabili. Gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganon, bilhin mo ako ng cellphone, bilhin mo ako ng gadget, mga alahas. Ganun ba? Hindi po ganun. Kailangan kapag humingi kayo ng pabor, kailangan iparamdam nyo rin sa kanila ang inyong pagmamahal. Kasi po, yun po ang nagpapasaya sa kanila. Kahit na mahirap at yung mga kailangan ninyo, ibigay nila para sa inyo, magtitiis sila dito. Ganun ang mga OFW. Yung mga hindi pa nakakaranas dyan. Yung mga hindi pa nakakaranas na mag-abroad dyan, subukan ninyo para malaman ninyo. Oo, meron sinuswerte, meron minamalas. Kaya kapag sinwerte ka, pagigihan mo na ang buhay mo, mag-ipon ka. At yung pangarap mo, kailangan tuon ka. At kapag okay naman ang mga trabaho mo, destinasyon mo, magpasalamat ka. At lahat ng mga pangarap mo ay natupad mo at lalalo sa pamilya mo. At kapag minalas ka naman, magtiis ka lang, magtiyaga, at dumiskarte. At kapag natapos na yung kontrata mo, kailangan may ipon ka. Hindi yung aalis ka, babalik ka, ay parang wala, normal lang, tabla-tabla. Hindi po ganun. Kailangan kapag nagtiis ka, nagtiyaga ka, tumagal ka dito sa abroad, kailangan meron kang naipon at in the future ay meron kang nakita sa pinagpaguran mo. Maraming mga nag-abroad na dito na tumanda na. Yung 25 years na pananatili nila dito, yung iba, 15 years, 10 years, wala pa rin nangyayari. Kung pwede nga lang, is lifetime sila dito. Hindi naman pwede yun. Kaya tumatagal sila dito dahil nga yung pangangailangan ng pamilya nila ay hindi pa sapat. Kaya sa mga mag-a-abroad dyan, mga payo ko lang po sa inyo, maging tayo, alisto yung isip natin, paganahin natin kapag nandito na tayo. Dumaan tayo sa FIDOS at paganahin natin yan. Yung free departure
orientation seminar. Yun po ang unang-una na kailangan pagganahin ninyo. Kaya po dumadaan tayo sa ganyan para alam natin ang ating mga gagawin. At ang mga problema, lalo-lalo sa pamilya, yan ay nakakapanghina ng loob pag dumating sa atin yan. Guguluhin tayo, babalisain tayo kapag tumawag ang mga pamilya natin sa Pilipinas. Ang mga problema, kailangan guys, maging matatag tayo, malakas. Sabihin natin ang mga problema natin dito. Tumawag ka at dyan sa Pilipinas, magtulungan po tayo. Kung ano man mga problema na nararanasan natin, sabihin natin sa kanila. At lalo-lalo na kapag kumikita kayo, kailangan both magtulungan po. Yung mga kinikita ninyo, sabihin ninyo, mag-save at magtira sa mga pinapadala ninyo. Huwag maging ubos biyaya. Happy-go-lucky. Bili dito, bili doon. Kailangan po maging wise tayo lalo sa paghawak ng pera. Dahil po sinasabi ko po sa inyo at sa mga nakakarami, alam niyo naman po, hindi po tayo lifetime dito. Mauubos ang ating panahon, taon dito sa abroad. Kapag ganyan ang estado mo, yung happy-go-lucky ka at hindi ka marunong magtabi, walang mangyayari sa buhay mo. Yan ang tandaan mo. Kaya itong video ko na ito ay sinishare ko lang po sa inyo para alam nyo rin po kung ano ang buhay-buhay dito sa abroad. Umalis po tayo, kailangan pagbalik natin, meron tayong ipon at meron tayong napala sa ating mga pinagpaguran. Hindi ko naman nilalahat ang mga nag-abroad ay siniswerte. Meron talagang minamalas, lalo na kapag napunta ng destination ay hindi maganda. Maraming nangyayari, lalo na sa mga katulong dyan. Maraming ginagahasa, minamatrato, hindi pinapakain ng amo at hindi rin pinapasahod. At yung iba hindi nakakayanan ng mga problema sa kanilang pamilya. Ayun, kasama na rin yung pag gano'n na mga sitwasyon na hindi na nila nakakayanan, nagpapatiwakal. Yun ang iwasan natin yung mga problema na yan. Kailangan maging matatag tayo. Resolbahan natin ang ating mga problema. Ganyan po. Sa mga ano naman dyan, swerte dyan sa pag-abroad, ayan, hindi po naman lahat na minamalas. Kumbaga sa 100% mas marami ang binamalas kaysa sa siniswerte. Kaya kapag ikay sinwerte, ayan, magpasalamat ka na sa Diyos sa lahat ng mga biyayang natanggap natin, ninyo at nating lahat. At kapag minalas ka naman, ayan, uuwi ka ng nakakahon, di ba? Napaka lungkot niyan na nag-abroad ka, hinanap mo ang kapalaran mo. Ang hahantungan mo pala ang kapalaran mo na maisilid ka sa kahon. Yun po ang pinakamasakit. Kaya po tayo mag-abroad, pakaisipin ninyong mabuti at kailangan dito sa abroad, sinasabi ko sa inyo, ay kailangan madiskarte ka, matalino ka, masipag, masino. Kapag wala ka niyan, hindi ka magsusurvive. Yan ang sinasabi ko at lagi kong sinasabi sa inyo, kahit ako, sa ating lahat, lalo na sa mga datihan na dyan, sana meron din kayong mapulot dito sa sinasabi ko at pinapalabas. Kaya lang naman itong vlogs na to ay ginawa ko para meron din akong libangan at sa mga naging ano ko diyan, naging buhay-buhay natin, sinishare ko lang din po at para meron din kayong kapulutan na aral o ideya o tips sa pag-abroad. Okay po, ayan, maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana subaybayan niyo po lagi ang aking channel, Povering Kapampangan, and click the bell button notification para updated po kayo sa mga video na ina-upload ko. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo lahat.